Shoutout ko nga pala yung mga ganitong comment sa YouTube. Wala ito na. Kakalungkot lang DM na wala lang si Tatay Digong. Uso na naman ang kidnapan ng drugs, kabataan. Laganap na naman ang drugs. Marumi ang Manila, be. Walang takot masasamang tao kay President Bongbong Marcos. Hindi namin naramdaman na may nagawa siya. Iba talaga ang Tatay Digong. Kaming mga OFW, ilabis na kaming nag-alala sa mga anak namin sa Pinas. Dahil sa mga krimen dyan sa Pinas. Ganda-ganda mo sana, pero ang pangit ng sinabi mo. Bakit ganyan naman? Kung ban sa inyo, naghanap ng bata. Dito sa lugar namin, yung mga bata ang naghahanap sa ban. Kasi kapag nahanap namin yung ban, hindi naman sa pagmamayabang. Kapag nakita namin yung white van, hindi lang namin sasabihin kasi humble kami. Pero babalatan talaga namin yun. Ganyan kami. Mabait kami pero kumikilos kami. Tingnan nyo ngayon. Hindi na namin nakikita yung white van kasi natakot. Hinahanap namin. Kami na nga yung naghahanap sa van. Kaming lahat ng kabataan. Hinahanap namin yung van. Hindi namin hinihintay na kami yung hanapin. Kami na ang naghahanap sa kanila Kapag nahuli namin, babalata namin. What's up mga cover? Nandito na naman si Super Dim, ang pambansang makabayan, at nandito ako ngayon sa Taihan at sa Kalibangan. Pero dahil bago ka pa lang sa aking channel, alam ko hindi ka pa nag-subscribe, kaya pindutin mo na ang subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga gwapo. So yun mga cover, please subscribe. Hindi naman ako nagmamakawa sa inyo, pero sana mawa naman kayo. Pilipinas, nagbabalik na naman ang Makata ng Bayan para ang pagkakaisa ay ipaglaban. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ROTC na hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari. Kasi sa sobrang tagal baka hindi na nila maabutan kaya nagrereklamo na ang ibang estudyante. Pero bago natin pag-usapan ang walang kwentang topic na to, hindi ako magsisimula hanggat hindi kayo nagla-like ng video. Kaya sa mga nakalike na, thank you. At sa mga hindi magla-like, bahala kayo sa buhay nyo. Pero mga cover, magwawala na naman ako kasi ginagalit na naman ako. Nasaan na yung mga loko? Oy, sana kayo? Pag ako ang nagsasalita, nananahimik kayo. Takot ba talaga kayo sa akin o sadyang nare-respeto nyo lang ako? Nasaan na yung mga loko? Yung iba nasa Senado. Yung iba nasa Kabataan Party List ka no? So, ngayon mga cover, pag-uusapan natin kung bakit sobrang tagal nag-mandatory ROTC. Yung ibang estudyante nagre-reklamo na. Sabi nila baka hindi ko ito maabutan, hindi ako makapag-training. Sobrang tagal naman. So, bakit ba ang tagal? Pasensya na, nabusog ako. Alam nyo ba mga cover kung bakit sobrang tagal ng ROTC? Marami kasing umahadlang, mga anay na sumisira sa ating pag-asa ng Pilipinas. Yan yung mga walang kwintang tao. Isa na yung yung Kabataan Leader Party List. Yan, supot yan, huwag na nating pakinggan yan. Humahadlang yan, walang kwento. Ano yan sabi mo? Pwede naman maglingkod sa bayan sa ibang paraan. Gayahin mo yung mindset ng langgam. Maliit lang yan pero may utak. Nag-iimbak sila ng pagkain bago pa bumagyo. Kaya ganon din ang depensa natin. Hanggat wala pang laban, kailangan handa na tayo. Anong masasabi nyo? Reklamo kayo ng reklamo. Wala naman sa tama. Ay, narinig nyo ba ang sabi ni Kabataan Leader Party List? Sabi niya bakit kailangan pa natin ng mandatory? Pwede naman voluntary. Huwag natin pilitin ang ayaw. Huwag natin pilitin kasi mayroon naman tayong demokrasi. Hoy, gage. Huwag mong gamitin ang demokrasi para suwayin ang policy. Sundin natin ang nakabubuti, kaya nga may policy. Hoy, mga cover, tinatanong nyo ba kung bakit ayaw ko sa voluntary at gusto namin ng mandatory? Kasi kapag voluntary, sigurado ang papasok dyan ay mga katulad lang namin na matitino. Ang gusto namin na i-training, yung mga loko-loko para tumino naman sila. Kaya dapat mandatory talaga. Kaya hindi na namin kailangan na mag-training yung mga matitino. Ang kailangan na i-training yung mga loko-loko para hindi sila magdroga. Disiplinahin ang kanilang sarili para sumunod sa batas.
turuan natin sila ng tama. Hey guys, natatawa ako. Naalala ko yung sinasabi ni General Borja. Sabi niya, turuan ang kabataan mahalin ang bayan. Hindi para magserbesyo. Ang may sasagot ko sa kanya, madali sa atin sabihin na mahal ang bayan. Pero hindi sapat para ipaglaban ito. Sabi ng iba, wag natin turuan ang kabataan na matoto sa karahasan. Wag natin turuan makipaglaban. Hindi pa sila sanay. Kawawa sila. Sinisigawan. Hindi pa sila nababagay sa mga disiplina na ganyan. Weh, wag niyo akong lokohin. Baka hindi niyo alam. Sa college, anong pinagkaiba sa paaralan at sa training? Doon nga sa college, mayroong military discipline. O dyan pa kaya sa training? Baka hindi niyo alam. Mayroon akong kaibigan. Tumigil siya sa pag-aaral kasi ginagamitan siya ng military discipline. Sinisigawan siya ng propesor. Nagkamali lang siya ng konti. Yan ay isang hamon kung kaya mo bang gampanan ang iyong trabaho. Kahit ikaw ay pinapahiya. Diyan nasusukat ang disiplina. Kaya huwag kang tumigil. Katulad dito sa ROTC kapag sinigawan ka, gagawin mo pa rin para sa bayan. Huwag kang matakot. Ang payo ko sa inyo, kapag sinisigawan ka ng iyong propesor, huwag kang matakot mapahiya. Ang importante, makapagtapos ka ng pag-aaral sa college. At pagdating naman sa ROTC, kapag sinisigawan ka ng iyong opisyal, sigawan mo rin para pantay. Kapag sinabing, mag-quit ka na, mag-surrender ka na, hindi mo na kaya, sabihin mo, hindi ako susurrender. Kaya ko, sir! Ganyan dapat para sa bayan. Kaya-kayang ko to. Pagpasok mo pa lang sa training, malalaman mo na ang disiplina. Kaya, mga kabataan, Human Rights Partyless, huwag niyong sabihin na walang military discipline sa paaralan. Kasi sa college, mayroong military discipline ng propesor. Sisigawan ang mga estudyante kahit konting pagkakamali. Di ba? Kaya wag niyong ipagkaiba ang college sa ROTC kasi parehas yon, may discipline, military discipline. Tapos yung iba baka sabihin nila, oy, Super DM, paano to? Bakla ako. Hindi ako pwede sa ROTC. Baka pilitin nila ako kasi mandatory. Hoy, wag niyong sabihin yon. Mayroon akong mga kakilala na mga bakla, kasabay sa training. Mas magaling pa sila mag-command sa mga lalaki, sa mga tunay na lalaki. Kaya nga ng babae, yung mga bakla pa kaya, wag nyo kaming sabihin na ganyan. Pag sinabing mandatory, mag-training na tayong lahat para lumakas ang ating pwersa. Kapag may sakit sa puso, pwede siya i-exempted sa mandatory. Yung mga may hika na may sakit sa puso. Pero kapag may hika ka, kahit wala kang sakit sa puso, ibig sabihin, mayroon kang sakit. Ang sakit mo ay tamad. Alam nyo, parehas naman tayo natatakot. Nakakatakot yung training. Pero papasok pa rin tayo kasi yun ang disiplina, di ba? Oh, doon na susukat ang ating disiplina. Kahit takot ka, pasukin mo yan para sa bayan. Kahit natatakot, kahit masakit, hindi ka matatakot. Kahit takot ka pero hindi ka matatakot. Basta para sa bayan, ipaglaban mo. Uy, lagi niyong sinasabi, mahina tayo. Kaya nga tayo nagpapalakas kasi mahina tayo. Nasa 52 ranking tayo sa lahat ng buong mundo. Kaya kapag sinuportahan nyo at nagkakaroon na tayo ng million reservists, mababago yan. Baka sa susunod, magiging line of 2 rank na tayo sa military power. Lumakas na tayo at mauunahan natin yung iba. Kaya kayong lahat mag-reservist na kayo. Uy, mga dilawan, wag na kayong humadlang. Sumuporta na lang kayo para hindi nyo naman minamaliit yung bansa natin. Umiiyak pa naman kayo kapag minamaliit. Sumuporta na lang kayo para lumakas tayo. Kayo talaga, oh. Hindi naman kayo sumusunod sa palise, kaya tayo natatagalan na maumunlad. Mga gagi talaga tong dilawan, hindi maintindihan to. Kahit wala nang dilawan, sumusuporta pa rin kayo, kaya kayo ang mga dilawan pa rin kayo. Ano ang silbi ng presidente kapag hindi natin sinusunod? Walang iya kayo. Hindi nyo sinusunod. Mas mabuti pa, gagawin na lang yung executive order kapag ako ang naging presidente.
Kahit ayaw ng mga tao, kahit ayaw ng ibang senador, kapag tama yung ginagawa ko, gagawin ko. Para tagumpay. Executive order dapat kahit hindi nila gusto. Ayan, ipatupad na yan. Executive order, karamihan ang gagawin ko kapag ako ang naging presidente. Direct order ko yan, executive order na yan. Oy, shoutout pala sa inyo. Ito pala yung version ng Bicolano. Ngayon, shoutout pala kay Sir Marge Bantog. Sabi niya, wala na bang ibang content kundi politiko? Ang sabihin mo, Super DM, kalimutan mo na yung politiko. Ay, grabe ka naman. Ngayon nga lang ako nagsasalita pa, tatahimikin mo pa ako. Hindi ka ba natutuwa? Nagsiservisyo ako sa bayan ko. Yan ang version ng Bicolano. Bye-bye guys, salamat!